benepisyo ang hatid ng banaba sa ating kalusugan. Ngunit, para mapakinabangan ito ng husto, mahalagang siguraduhin tama ang pagproseso ng paghahanda nito. Paano malaman na tama ang pagpili ng banaba? Una, siguraduhin natin na tama ang uri ng banaba na makukuha natin. Sapagkat may mga kamukha ang banaba na hindi naman talaga banaba. Katulad ng Lagerstroma floribunda, na medyo mas maliit ang mga bulaklak at mas maliit at mapula-pula ang mga dahon kapag ito ay talbos pa lamang. Importante na alam natin ang pinagkaiba ng dalawa upang hindi magamit sa pagproseso ang maling dahon. Pangalawa, ang kailangang anihin ay mga matatandang dahon ng banaba na walang sira o depekto dahil ito ay maaaring mayroong ibang komposisyon kumpara sa iba nitong dahon. Ang mga matatandang dahon ay mayroong pinakamataas na laman ng corosolic acid. Pangatlo, isang napag-alaman ng mga mananaliksik ng Herbanex sa mga sample ng banaba na nakolekta mula sa iba-ibang parte ng ancestral domain ng Maporac Aita Organization ay meron palang mga variety na mas mataas ang laman ng anti-diabetic compounds. Lubos namin na inirekomenda na itong klase ng banaba lamang ang ikolekta. Ngayon, tayo ay magpapatuloy sa tamang pagproseso ng mga dahon ng banaba. Una, pipiliin ang mga dahon na husto ang katandaan para sa pag-aani. Gagamitin ang tree pruner upang makuha ang mga ito. Matapos ay gawin ang unang pagtitimbang sa mga nalikom na dahon. Pangalawa, ay paghiwalayin ang mga kalidad ng mga dahong maayos o walang depekto at mga dahong may sira. Kasunod nito ay hihiwain ang mga dahon upang ito ay maging siksik at para mas marami tayong maikarga sa dryer. Hugasan ang mga napiling mga dahon ng 3 beses. Ang paghuhugas ng mga dahon ay isa sa kritikal na proseso upang maiwasan ang presensya ng tinatawag nating E. coli na mahigpit na ipinagbabawal ng FDA. Lilinisan ang mga dahon ng malabnaw na tubig at kasunod nito ay 2 beses na pagbanlaw ng dahon sa tubig na may chlorine. Kailangang hugasang mabuti ang mga dahon dahil hindi maiiwasan na mayroon ang mga ito ng dumi ng ibon na pwedeng pagmulan ng mga E. coli na pwedeng maging sanhi ng mga sakit. Gagamitin ngayon ang spin dryer bago ang final drying para mas mabilis matuyo ang mga dahon. Ngayon naman ay magpapatuloy na tayo sa pagpapatuyo. May iba't ibang klase ng dryer. Pero mas mainam na piliin ang tamang-tama lang ang laki sa ating pangangailangan, ang hindi magastos sa kuryente at ang katamtaman lamang ang temperatura. Ang gagamitin natin sa pagpapatuyo ng dahon sa ating demonstration video ay ang tawag na bucket dryer. Kailangang matuyo ng mabuti ang mga dahon upang maiwasan ang kontaminasyon mula sa iba't ibang mga mikrobyo. Paano malalaman kung tama na ang pagpapatuyo? Pagkatapos ng ilang minuto, halongkatin ang mga dahon upang tiyakin na lahat ng mga ito ay matutuyo. Paano natin malalaman na tama ang pagpapatuyo natin? Ilagay ang dahon sa kamay at ilukot ito. Kung mayroon pang basa, hindi ito malulukot pagbukas ng kamay. Tingnan ang moisture content gamit ang moisture analyzer. Malalaman na tama o pasado ang moisture content ng dahon kung ito ay malutong na at ang resulta ay mababa na sa 10%. Kung ito ay naaayon na sa spesifikasyon, itigil ang pagpapatuyo. Pagkatapos ng pagpapatuyo, hayaang lumamig ang mga dahon to room temperature. Sumunod ay ilagay ito sa plastic bags at iselyo ng mabuti at lagyan ng mga importanteng label. Dito na nagtatapos ang tamang pagpoproseso at paghahanda ng mga dahon ng banaba. At kami po ang mga interns galing sa Herbanex Laboratories Incorporated.